Yun, isang mapagpalang araw muli sa ating lahat mga ka-extra. Ito na naman yung ating gagawin. Napakasarap na pang ulam at pang pulutan sa mga mahihilig uminom dyan. Ito ang napakasarap na gagawin ngayon nating araw na ito. Yan, ating pinatuyong adobo. Kaya samahan niyo ako mga ka-extra hanggang sa dulo ng ating video para malaman niyo kung paano natin ginawa yung ating masarap na pang-ulam at pang-pulutan ngayong araw na ito. Kaya tara na mga ka-extra at ako'y samahan niyo muli hanggang sa dulo ng ating pamunting video. Kaya tara na mga ka-extra. At ito na nga, nagsimula na tayong hiwain yung ating karne. Ang ating paghihiwa dyan ay yung tamang laki lang o depende rin sa inyo kung ano ang gusto nyong laki, pero mas maganda yung medyo katamtaman lang ang laki, kagaya nitong aking ginagawang paghihiwa para kasi yan ay medyo kukupis pa pagka ating niluto yan, at iyan kasi ay ating kinakailangan nating palabasin lahat yung kanyang mantika para swabing-swabe ang dating pagka atin na siyang naluto. Kaya ganyan lang dapat yung ating at tapos na yung ating paghiwa ay ako nagpainit na rin ng ating kawali na ating paglulutuan. Yan, para mas maganda mainit yung ating kawali. Tapos yan na, mainit na, lagyan natin ng mantika. Konti lang yung ating lagayin mantika, yung mapapag gisahan lang ng ating bawang saka sibuyas para luto siya pagka inilagay natin yung karne. Yan, iniuna ko na yung ating sibuyas. Yan, para una siyang magluto yung maglabas agad ng kanyang aroma. Yan, kasi saglit lang naman yan. Tapos pagka medyo okay na sa tingin nyo, saka naman natin susunod na yung ating bawang. Ayan. Pero mas maganda medyo maraming bawang ang inyong lalagay para laban-labang yan sa taba. Kasi medyo may katabaan yung ating baboy na sobrahan sa pagpapakain. Kaya ayun, makikita nyo kung gaano kalapad ng taba. Pero pagka habang sinasangkot siya natin yan mamaya, pagkatapos ay kinakailangan palabasin natin lahat yung kanyang mantika, at para kahit mga ilang araw ay hindi masisira yung ating niluto. At yan, nilagay ko na rin yung ating karne. Yan, para masangkot siya na ng husto yan. Yan, matapos kong mailagay yan, yan, siyempre medyo sukay-sukayin natin ng kaunti para hindi masunog yung ilalim. Kasi pagka ganyan na bagong lagay yan ay medyo didikit pa yan sa ating kawali kahit na mainit pa siya bago natin
Ilalagay yung ating karne. At yan, inilagayan ko na rin ng katamtamang toyo. Yan. At mamaya na lang tayo mag-additional pagka medyo kulang. Mas maganda kasi yung medyo matabang-tabang kaysa mauna yung alat niya. Mahirap nating maremedyohan pagka medyo maalat. Kaya inalalayan ko lang muna yung ating pagkakalagay ng toyo. At siyempre yan, kulong-kulo na yung ating adobo. Yan. Kinakailangan pagkaka-adobo natin dyan ay medyo igang-iga yung kanyang sabaw, at yung matitira lang dyan ay kaunting mantika na niya. Yun. Para kahit mga ilang araw yan ay hindi yan basta-basta masisira pagka iga yung ating pagkakaluto. At yan, binorburan ko na rin ng ating pampabangong paminta. Yan. Kasi yan talaga ang hindi dapat mawawala sa ating adobo. Yung ating paminta. Yung pamintang durog ang ating dapat na ilagay dyan. Yan. At syempre mga ka-extra, habang inaantay natin yan na maluto, ay huwag niyong kalimutan na i-share, subscribe yung ating mamumunting channel. At yun nga pala, nilagyan ko na natin nung ating pampalasa, yung ating cubes. Yun ang ating ginamit dyan. Ayan, at ating taklobang saglit para mas mabilis yung kanyang pagluto o pagkalambot ng ating karne. Ayan. Subukan natin ulit siyang tingnan o ating haluin para yung ibang karne ay hindi dumikit sa ating kawali, kasi medyo kakunti na yung kanyang sabaw, kaya may posible yang dumikit. Kaya kailangan medyo lagi-lagi nyo yung hahaluin. Medyo nakulangan ako sa kanyang kulay, kaya medyo nagbanto tayo ng kaunti ng toyo para pumula-pula naman yung ating karne. Kasi sa adobo natin kinakailangan medyo mapula para maganda siyang tingnan, mga ka-extra. Ayun, talagang humahalimuyak na yung amoy ng ating adobo. Yan. At siya nga pala, yung aking ginamit ditong pinakang pampaasim ay yung ating kalamansi. Yan ang aking ginamit. Di ako gumamit dyan ng suka, pero kung ibig nyong lagyan ng suka, pwede rin, kasi yun ang pangkaraniwan natin ginagamit, yung ating suka yan sa ating adobo. Kaya lang, kung kayo gagamit ng suka, ay mas masarap natin gamitin yung ating rose vinegar. Yun ang pinakamasarap sa adobo na gamitin suka. At yan, inilagay ko na rin yung ating ginayat na sili para medyo may halang.
At yan ay malapit na maluto. At atin titiyakin lang na malambot na yung ating karne bago natin yan hanguin, para pag naglantakan kayo ng kain dyan sa ating mga lamesa at nako, talagang siguradong masisiyahan kayo. Kaya medyo dyan lang tayo, medyo matatagal-tagalan sa ating pagpapalambot. Ayan o, talagang nakakagutom na mga ka-ekstrang amoy ng ating adobo. Ayan. At saka pala pwede nyong lagyan pa rin niya ng ng gulay na halo kung ibig nyo lang mga ka-extra. Ang masaganda dyang lagay yung ating patatas, kaya lang hindi ko na siya nilagyan. Yan. At yan, habang nalalapit na yung kanyang pagkaluto mga ka-extra, ay muli ay huwag niyong kalimutan na i-share at i-likes yung ating channel. At siyempre mag-comment na rin kayo mga ka-extra para malaman ko kung mga taga saan kayo. Ayan. Para yung inyong ka-extra ay hindi nag-iisip kung saan kayo mga naroon. At yun, pwede na rin kayong maghanda ng inyong mga plato at pinggan. Lagyan na yung kanin at ito na yung inyong magiging ulam. Pwede na kayo ritong sumundok mga ka-extra. Ayan, lumapit na rin kayo rito at magsikuhan ng inyong mga pang-ulam. Ayun, pwede na yan mga ka-extra. Ayan o, kitang-kita nyo na, igang-iga na ang ating pagkakaluto doon sa ating adobo. Kaya siguradong matatakam na kayo dito ng gusto mga ka-extra. Kaya yon, maraming salamat muli sa inyong lahat na walang sawang pagsubaybay dito sa ating mamumunting channel mga ka-extra. Ayun po ulit yung aking nilagay na pinakantoppings yung ating sili. Yan. At yan na. Okay na yan mga ka-extra, yung ganyang mga kulay ng ating karne. Kaya yan, patayin na natin. At sige mga ka-extra, magsimula na kayong magsikuha ng ating